Grabe mga kababayan, kahit holiday po ngayon, August 21, 2025 ay patuloy pa rin po ang gobyerno po dito po sa lungsod ng Maynila at makikita nyo nga po na si Mayor Isko po ay personal na bumisita at nag-inspeksyon sa health center po dyan malapit po sa may avenida at binisita niya din po dito mga kababayan itong San Lazaro Residences at nakakagulat nga dito yung mga hinaing po no, ng ating mga kababayan ditong humarap kay Mayor Isko at pakinggan na din natin mga kababayan itong mga hinaing ng ating mga kababayan and also dito po sa patutsada no ni Mayor Isko sa iilang mga congressman dito sa lungsod ng Maynila na tila kanyang pinasaringan no sa kanilang mga ginawa ng mga nakaraang administrasyon. So pakinggan po natin itong nangyaring inspection po ni Mayor Isko. Pero hindi na pwede gawin dito na walang permiso ng gobyerno. May gobyerno na ngayon. Yan ang dahilan ko kung bakit ako mismo umababasa. Para makakausap ako. Kaya inabangan nga namin kayo. Kaya next time, mag-iingat tayo sa pagboto ng mga leader. Okay. Yan talagang, hindi, walang kaya talagang iingatan natin. Kasi Sabi ni Yorme. Tama tayo, pinaglaban natin si Yorme. mga abusado kasi, kaya ayaw nila sa atin. Dahil hindi na nila magawa yung pangako sa Opo, nila. tama. Katulad niyan, bigla ka na lang papaalis. Papatayan ka ng distrito. Tatanggalan mo ng gusto. Hindi man lang kayo abiso. Hindi man lang kayo sabihin. Saan kami? Yun yung sinasabi. Ako, straightforward. Pag hihingin ko sa inyo. Diskarta na kayo. Pagkayak na tayo sa ibang lugar. Sasabihin. Kasi wala namang ikasasama ang tao ng loob kong nasasabi mo sa kanila. Eh siga eh. Quadcom. Yorme, one na lang. Galing sa Lazaro Residence, yung application report, wala naman sa back to 0-0 daw po. Kasi ang balak nila dyan, pamigay sa mga leader na lang. Kung ano yan, lanay, nakinig kasi. Yung dokumento nyo, itinapon sa isang kwarto sa San Sebastian Residence. Natagpuan na namin eh. Ngayon, iniimbestigahan at marami na ang sumuko dahil alam nila makakasuhan sila doon sa mga awardee kasi they violated the housing, the in-city vertical housing. At pag makikita mo, ang mga pangalan, pero congressman, District 2, District 3, District. Yan po ay para sa pamilya maaaring stop nila, okay naman. Pero qualified, that's another story. Alright mga kababayan, so napakinggan nyo po na ang issue po ay tungkol din po no, sa pabahay po dito po sa tinatawag nating in-city vertical housing project ni Mayor Isko na kamakailan nga po ay umugong po itong issue na ito na yung mga awardees po ng mga pabahay ni Yorme noon ay tila iilang individual po no, na malakas kay congressman at yung iba nga ay hindi taga Maynila. So ayun po yung inimbestigahan ni Mayor Isko at na find out na may mga iilang individual po talaga ang nakinabang doon na hindi naman po talaga deserving. So nung nakarang administrasyon, kung ikaw ay malakas sa nakaupo, ikaw ay posibleng magkaroon ng unit dito sa mga pabahay. Gaya nga po ng sinabi ni Mayor Isko sa kanyang mga naging past life no na yung mga susi daw ay inilapag lamang po sa gitna ng lamesa at bahala na po sila kung ano yung susi no na makukuha po nila. So napakalaki po ng kaibahan ng pamamaraan po ng pagdi-distribute o pag-award po ng bahay dito po sa ating mga kababayan nung panahon po ng unang termino ni Mayor Isko dahil si Yorme po ay gumagamit po ng tambyolo no na talagang doon niya pinapasok lahat ng
pangalan, yung siguro stub na pangalan ng mga nag-apply na qualify po for housing. Doon niya po pinapaikot yon at bahala na po ang Diyos kung sino po yung mapalad na mabubunot at siya po yung mabibigyan po ng unit dito po sa vertical housing ni Mayor Isko dito po sa lungsod ng Maynila. Dito mga kababayan, maiiwasan po natin yung pagkakaroon ng sama ng loob and also magkakaroon din po tayo ng tinatawag na transparency. Kasi ito pong pag-raffle neto ay pinapakita po ito live at marami pong mga witnesses ang nakatunghay, nanonood dito po sa ginagawang pag-raffle po ng pabahay. So para sa akin, mas maganda at epektibo yung ginawa ni Mayor Isko nung unang termino niya sa pag-distribute po o pag-award ng mga pabahay po dito po sa in-city vertical housing, no? Dahil mas transparent po niyang naipapakita sa mamamayang lungsod ng Maynila and also sa mga taxpayer, no? Dahil kung hindi po sa taxpayer mga kababayan ay hindi naman din po maisa sa katuparan itong mga proyekto po ni Mayor Isko. So para sa akin mga kababayan, itong naging programa po ni Mayor Isko sa pabahay, itong in-city vertical housing ay talagang isang legacy. Masasabi nating legacy dahil ito po ay talagang magagamit po in the long run. Maaabutan pa ito ng mga susunod na henerasyon, no? Yung mga anak, yung mga kaapu-apuhan na pwedeng manirahan dyan. Napakaganda nitong proyekto ni Mayor Isko kagaya po ng mga nasabi ko sa aking mga nakaraang reaction video na itong pabahay po mga kababayan ay malaking ginhawa po para po sa lungsod ng Maynila lalo na po sa mga residente dito sa atin, no, na sila po ay mabibigyan ng pagkakataong makapamuhay po sa isang tahanan na maaliwalas, maayos at malayo dun sa kanilang nakagisnan lalo na yung mga naninirahan sa squatters area, ano. So napakalaki ng epekto nito mga kababayan sa buhay ng mga awardees, no, dahil aside from nagkaroon sila ng maayos na titirahan ay hindi pa sila malalayo dito po sa ating syudad na kung saan dito po sila nagtatrabaho mga kababayan at nag-aaral. So hindi na nila kinakailangan pang i-relocate, no, sa iba pang lugar kagaya po sa Cavite, sa Bulacan, sa Rizal, kung saan man sila itapon, no, bilang bago nilang titirahan. Paano naman kung dito sila naghahanap buhay o dito sila nag-aaral? So napakalaking save po sa pamasahe, sa oras, sa effort nila and also dun sa panibagong ano na naman, no, pag-adapt sa environment kasi syempre ikaw ay dito na naninirahan sa lungsod ng Maynila, kumbaga gamay mo na yung pasikot-sikot dito sa lungsod and also dito sa trabaho mo kung matagal ka nang naninilbihan sa iyong kumpanya. So hindi mo na kinakailangan pang mag-resign o magpalipat ng ibang site o relocation para dun ka magtrabaho, no? So kaya talagang napakalaking tulong nitong pabahay ni Mayor Isko at talaga namang mapapakinabangan po in the long run. Kaya nakakatuwa, no, na yung mga binabayad po ng taxpayer ay talagang nagiging makabuluhan. So ito yung maganda na nakikita po talaga natin itong mga live ni Mayor Isko na nagpapakita po ng transparency. So wala akong nakikitang problema sa kanyang ginagawang pagla-live everyday. Mas maganda nga yun dahil updated tayo sa mga activities, sa mga proyektong ginagawa dito sa ating lungsod. So kahit nga holiday ngayon mga kababayan, andyan po si Mayor Isko sa ground upang maglibot at mag-inspeksyon sa mga health center, sa mga pabahay at sa ilang mga nasunugan nung nakaraan, no, bumisita din siya sa Aroma Tondo upang tumulong po magpaabot ng mga relief goods. Galing naman po yun sa isang foundation, no. Katuwang din po yung ibang mga organisasyon na katuwang niya sa pag-distribute nito. Kaya nakakatuwa mga kababayan itong nangyayari po sa lungsod ng Maynila dahil kaliwat kanan po yung biyaya, mga donation and collaboration po na nararanasan po ngayon ng lungsod ng Maynila. At yan ay dahil sa pagiging transparent po ni Mayor Isko sa kanyang mga ginagawa. So ito po yung nagbibigay ng assurance para po dun sa mga tao o mga
pribadong sektor na mag-donate, no? Dahil alam po nila na mapupunta po talaga itong kanilang mga donation sa mga taong nangangailangan po talaga sa oras ng mga sakuna kagaya po ng nangyari po sa Aromatondo, mga sunog po no, nakaliwat kanan din. So grabe talaga itong pagsubok na dumating kay Mayor Isko no. Sa kanyang unang pag-upo pa lang no, sinubok na kagad siya, kaliwat kanan na po yung sunog sa lungsod ng Maynila. So again mga kababayan, hanggang dito na lang muna ang ating reaction video at please comment down below kung nagustuhan nyo ba at kung may mga suggestion pa po kayo. Muli maraming salamat mga kababayan at magkita-kits po ulit tayo sa susunod nating reaction video. God bless po sa inyo.